So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po napansin natin dito sa Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson regarding dito sa maanumalyang flood control project. Pilit pong nililigaw ng dalawang magnanakaw na senador na si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada yung issue laban po sa kanila. Nakakala na nga natin una makakalusot po sila pero buti na lang, no? Nakita po natin na iba po talaga yung style ng pag-iimbestiga ni Ping Lacson kumpara nga dito kay Marcoleta. Na, well, may mga palpak na sinabi itong si Bryce Hernandez, pero mayroong pinakamalupit na testimonya itong si Bryce na totoo pala na may ebidensya na mayroong insertion itong si Joel Villanueva na 600 million pesos. At meron din mga ebidensya mga kababayan na nakita si Ping Lacson na mayroong ghost project itong si Jinggoy Estrada. Akala kasi nila makakalusot sila dito pero ito pag-usapan ngayon natin to, no? Hindi ka pa pala safe. So ito galing tong politiko, no? So sabi dito, hindi pa din safe. Lacson says, Estrada Villanueva not yet off the hook. Okay. So wala kasi merong sinabi si Bryce Hernandez regarding dito sa staff ni Jinggoy Estrada na mukhang doon siya sumablay. Pero sa insertion tumama po si Bryce Hernandez dito. Okay, so basahin natin itong article. No? Sabi dito, Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva have yet to be vindicated in the flood control controversy, particularly over the alleged insertion of nearly 1 billion pesos worth of flood mitigation projects in Bulacan according to Senate Pro Tempore Pampilo Ping Lacson. Okay. So ngayon, ang tatanungin ninyo sa akin, no, Takeru, bakit pinabayaan ni Ping Lacson na magsalita si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada kahapon sa Blue Ribbon Committee? So ang sagot nga po dito ni Ping Lacson, meron namang karapatan na harapin ng kahit sino man yung mga taong nag-aakusa sa kanila. So yun naman po yung ginawa naman po sa Blue Ribbon Committee kahapon, no? So continue muna natin to. Sabi dito, by any measure, Senator Villanueva and Estrada have not been cleared. So hindi pa sila clear, ha? Tandaan nyo, hindi pa sila clear. Nililigaw lang po nila yung investigasyon. No, hindi lang po yung Blue Ribbon Committee, pati po taong bayan nililigaw po nila. At least on the issue of budget insertion involving infrastructure projects in Bulacan worth 600 million and 355 million. So almost 1 billion nga ito. Respectively as alleged by Engineer Bryce Hernandez. Okay. The Senate Blue Ribbon Committee Chair said it was only proper for Estrada and Villanueva to confront Hernandez, the dismissed department DPWH, no, and highways official in Bulacan who accused them of pocketing kickbacks from the flood control allocations. Yan. So ito nga sabi ni Ping Lacson, no, he stressed that it's a person's basic right to confront his accuser. Okay, may point naman, di ba? So every person, ordinary or senator, has equal rights. I actually consulted my legal staff before making that decision to allow them, Lacson said. No? To be fair. So ngayon, mga kababayan, no, ang point natin dito, may interview si Ping Lacson dito no? Na dito makikita ngayon natin dito na tinago talaga ni Joel Villanueva yung insertion. Nililigaw niya po yung tao. So, pakita ko sa inyo, no, para mas maliwanag, no. Ito yung interview ni Ping Lacson kanina. Sige. Panoorin natin to. President Pro Tempore, chairman din po ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Yan, Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Si Nympha nag-report kanina, binabanggit nyo raw po na hindi pa off the hook ba? Hindi pa nalilinis ang pangalan ni Senador Villanueva at Senador Estrada. Tama ho ba, Senator Ping? Oo, kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Mm-hmm. Senator Joel naman, 600 million. So, yung nauna ko na nasabi, yung kay Senator Jinggoy, nandun talaga sa GAA na nahati sa 7 proyekto. At ito'y nakita na rin. Actually, sinabi ito ni Ping Lacson doon sa hearing kahapon na yung sinasabi nga daw po na 355 million, nasa GAA po talaga yun. Nasa GAA talaga.
So tumugma po ito dito po sa sinasabi nga ni Bryce Hernandez. No, ito po yung perang sangkatutak na nasa mesa. Amin na merong na, actually phase 3 no, lahat, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Pero it seems na para nakapagbayad na doon sa phase 3. Yun ang issue doon. Yung kay Senator Joel, nung una, hindi ko nabanggit kasi hindi namin makita sa GAA. Pero nung nagpresenta during the hearing kahapon si Senator Sherwin Gatchalian na mga unprogrammed fund, nakita ng mga staff ko na nandoon yung as enumerated. Kasi in-enumerate naman ni Bryce Hernandez lahat yung items, yung mga proyekto. So doon nakita. So sinabihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Na dahil, alam mo, Joel Weng, pagka merong testimonya, tapos nasuportahan naman ito ng documentary evidence, medyo dapat may pagpaliwanag na gagawin kung talagang sila yung nag-insert. So yung kasi, no, merong testimony, so merong ebidensya, documentary evidence pa. Sorry, Joel. Yung pong natuklasan kahapon sa gitna ng hearing na nasa budget talaga, yung isa GAA, yung isa unprogrammed funds, Senator. Ayan so ito. Ito yung sinasabi kong panliligaw ni Joel Villanueva Kahapon po kasi, no, sa hearing sa Blue Ribbon Committee, merong bit-bit na GAA, si Joel Villanueva. Nasabi ni Joel Villanueva, ito yung GAA, walang insertion dito. Kahit tingnan nyo pa, walang insertion dito. Dun pa lang mga kababayan, panliligaw na po yun. Kasi, yun naman pala, nasaan program funds pala? Diba? Tinago! Ikaw, Joel, ka talaga. Muntik mo na ako maloko. Kala ko, inosente ka. Yun naman pala, tinago niya pala yung 600 million. No, imbis po na nakalagay dun sa GAA mismo, no, tinago niya sa unprogrammed funds. Na nag-insert daw, di umano, si Joel Villanueva. So, hindi pa kayo lusot kasi tumugma po dito yung statement po ni Bryce Hernandez, no? Especially nga po yung mga proyekto, tumugma dun po sa dokumento. Bigay po yun ng credence o ng tibay dun sa testimonya ni Bryce Hernandez. Correct, Weng. Kasi hindi naman na nung enumerate niya yung mga listahan, yung mga items, may description yun tumama lahat At eksakto naman yung amount kasi 8 proyekto yung sinasabi ni Bryce na in-insert ni Senator Joel. 75 million, pag kinumpit mo yung 75 million times 8 items, talagang 600 million. Tama, di ba? Doon pa lang Joel, no? 75 million sa 8 items. Ibig sabihin, pare-parehas yung items, 75 million lahat. Insertion talaga to. Pwede bang ganun? Iba-iba ng items, pare-parehas ng pare-parehas ng presyo, ng amount. Lahat po ito ay sa Bulacan. Talaga ng credence, tama. Lahat po ito ay sa Bulacan, pati yung 355 million ni Senator Jinggoy at yung 600 million ni Senator Joel. Bulacan-based projects po ito lahat. Oo, doon mismo sa distrito nila. Okay. Kasi siyempre, pati pala si Jinggoy sa Bulacan din pala kumukubra. No? Kabisado ni Bryce yun, siya yung OIC district engineer doon Okay. Sen, base sa inyong pagsisiyasat, may nakita kayong proyekto base doon sa mga pondong inilabas sa ilalim po ng 2 senador? Sa 355, 3 yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue yung 3, okay. Lahat phase 3, pero... Sabi ni Ping Lacson, medyo may issue. Pero hindi yun medyo may issue po talaga yun. Paano nakapunta ng phase 3 ang isang proyekto nang hindi mo makita yung phase 1 tsaka phase 2? Di ba? Hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga, may issue. Kasi actually may nakapagbulong sa akin, Senador, ang modus daw dyan, yung phase 1 gino-ghost, phase 2 ghosted again. Tapos sa phase 3, doon ibubuhos. Pero substandard para yun. Kasi kulang na yung pondo Wala nang pera di ba, Senador, ganon din ba natanggap ninyo impormasyon? Tama, meron din naman ang gino-ghost, yung pangalawa. Ibig sabihin, pinundahan yung pangalawa pero yari na yung una. Yung una. Package A, package B. Meron din ganun. Marami sila scheme Marami sila scheme doon sa Bulacan. Okay. Doon sa 600 million naman ni Senator Joel, wala pa kayo, may nakita na ba kayong proyekto under that? Wala pa. Oo, kasi kahapon lang na-confirm na meron pala talagang mga proyekto. Kasi nung una, hinahanap namin sa GAA, hindi talaga magtugma. Iba yung items. Wala yung mga dinescribe na items na infra projects. Si Bryce, hindi tumutugma sa GAA. Pero tinitingnan kasi namin
sa regular budget. Yun pala, nandun pala siya sa unprogrammed fund. So hindi talaga makikita. Tinago po talaga. Tingnan nyo, ulitin ko lang kung paano po lokawin ni Joel Villanueva yung Blue Ribbon Committee kahapon at ang taong bayan. Binibitbit po kahapon ni Joel Villanueva GAA, yung GAA niya mismo. Yun naman pala, nasaan program budget pala yung insertion. O di ba? Doon pa lang mga kababayan, ang tanong dito, ba't mo ginawa yun? Anong intention mo? Ayun, nung nilabas kasi ang point naman ni Senator Sherwin, alisin na natin yung unprogrammed fund sa budget sa 2026. Kasi nga, naabuso. Opo. Kasi ngayon ko lang na-experience din na Joel Weng. Kasi nung mga kababayan, no? So kahapon po kasi habang pinapanood ko nga po itong Blue Ribbon Committee hearing nga ni Ping Lacson, nung una parang sinasabi ko, puta, parang nakakapuntos ata si Joel tsaka si Jinggoy Mukhang napagtatanggol nila yung sarili nila ng tama. Sabi ko nga. Yun naman pala, meron kasi dalawang issue si Jinggoy tsaka si Jinggoy meron dalawang issue. Yung tungkol nga kay Meng Ramos ba yun? Tungkol kay Meng Ramos. So yun, okay na yun. Okay na, basura na yun. Pero yung isa po talaga dito sa insertion na 355 million, hindi pa pala siya absuelto. Yan. So ito nga po yung sinasabi nga natin mga kababayan, no, na ibang-iba po talaga yung investigasyon na ginawa nga ni Marcoleta kumpara nga po kay Ping Lacson. Kasi nga po, ito yung mga bagay nga na hindi po tinatanong nung panahon nga po ni Marcoleta dyan po sa Blue Ribbon Committee. At para po sa akin, napaka-fair po talaga nun, no, na itong ginagawa ni Ping Lacson. Kasi nga po, kapwa niya senador, yung iniimbestigahan niya. Especially ito, actually nasa dalawa pa lang tayo. Diba, naka Joel pa lang tayo, tsaka kay Jinggoy. O di pa kasama dito si Cheese. No, at tsaka si, pangalan nitong isa, si Cheese at tsaka si Bongo. Meron pa si Mark Villar pa. Di ba? So yun mga ka-streetwise, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa nakita pong budget insertion, no, na tumutugma naman po sa sinasabi nga po ni Bryce Hernandez. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito? No? So ano rin pumasabi nyo nga po dito kay Joel Villanueva at kay Jinggoy na pilit po nililigaw yung investigasyon kahapon. Di ba? So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.